Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Mangis ng Aswang laban kay Tata Porong, unang yugto. Kwento ng Lagim ni Kabano. Ang nakaraan, papalapit na sila sa pampang. Bumibilis ang tibok ng puso ni Matt. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda pagkalapag nila sa pampang. Papalapit na sila ng papalapit. At nang nasa tapat na sila ng pampang, inilabas na ni Matt ang baryang tanso at ang hiniwang kalamansi sa panyo. Na naamoy kaagad ng uragon ang maasim na amoy ng kalamansi at ang malansang amoy ng tanso. Inihagis kaagad ng aswang na si Rod, si Matt sa buhanginan. Akala mo hindi ko alam ang binabalak mong gawin sa amin, ha? Ang aswang ay mananatiling aswang. Malapit nang pumutok ang araw. Alam kong nangihina ka na at kailangan mo nang kumain ng lamang loob ng tao para lumakas ka. Pero hindi mo yan magagawa hanggat hawak ko ang baryang tanso na ito at ang hiniwang kalamansi. Kaya bitiwan mo na yung si Belen. Unti-unting lumapit si Matt sa aswang. Papalapit siya ng papalapit. Pahina ng pahina ang uragon. Nilumipad ay hindi na kayang gawin ito ng aswang. Napasigaw ng pagkalakas-lakas ang uragon. At saka inihagis ng aswang si Belen kay Matt. Bumagsak si Belen kay Matt na naging dahilan na mabitiwan at maihagis ni Matt ang bagyang tanso at hiniwang kalamansi sa malayo. Palayo sa aswang na uragon. At sapat na ito upang bumalik ang kanyang lakas. At ito lang ang sanggaling pinakahihintay ng aswang na si Rod. Agad siyang lumipad at dinakma sa liit si Matt. Pasensya ka naman. Hadlang ka sa mga plano ko. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Belen. Pero ramdam ko rin na may pagnanasa ka sa kanya. Uunahan mo pa ako. At tama ka. Ang aswang ay mananatiling aswang. Kaya kailangan kitang patayin at kainin ang mga lamang loob mo para muli akong lumakas at mawala ka sa landas ko. Uunahin ko na ang iyong puso. Dinig na dinig ko ang kamot nito sa iyong dibdib. Tumigil ka! Tumago sa dibdib ng uragon. Mula sa likod ang sibat na kawayan na inihagis ni Lolo Impo. Lolo Impo! Mabuti at dumating kayo. Akala ko katapusan ko na. Mula nang makita ko sa mga mata ni Rod nang tiningnan niya ko at baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Nasiguro ko na nung araw na yon na isang aswang ang kaibigan mong si Rod. At doon na nagkamalay si Belen. Nasaan ako? Sino kayo? Ako si Matt. At siya naman si Lolo Impo. Iniligtas niya tayo sa aswang na kaibigan kong si Rod. At makikitang nagbago na ng anyo si Rod. Mag-umaga na nun. Ha? Aswang si Rod. Kaya pala mabigat ang loob ko sa kanya. At ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Ang sabi ko, ako si Matt. Isa ako sa nagligtas sa iyo sa kamay ng aswang na si Rod. Kaya mo na bang bumiyahe? Ibabalik na kita sa inyo. Ano, kaya mo na ba? Pipilitin ni Belen na tumayo ngunit babagsak siyang muli. Nahihilo pa ako at nangihina. Parang di ko pa kakayaning bumiyahe. Sige Matt, dalhin mo muna siya sa bahay at paiinumin ko siya ng mga dahong makapagpapagaling sa kanyang sakit. At heto iha, napulot ko ang baryang tanso at hiniwang kalamansi. Hawakan mong mabuti yan. Dalhin mo na sa bahay si Belen at ihahagis ko na lang sa gitna ng karagatan nitong katawan ni Rod para kainin na lang siya ng mga isda sa dagat. At binuhat ni Matt si Belen pauwi ng bahay upang gamutin ni Lolo Impo sa kanyang karamdaman. Sa gitna ng karagatan, makikitang lumulubog na sa gitna ng dagat ang katawan ni Rod. Nang biglang, tumilat ang kanyang mga mata. Buhay pa ang uragon na aswang. Buhay pa si Rod.
Magandang gabi mga kasangga. Ngayon ay atin ang ipagpapatuloy ang kwento ni Matt, Belen at Rod, ang mangingisdang aswang na kung tawagin ay Uragon, laban kay Tata Porong na aswang buster ng Capiz. Ngunit bago natin ito ipagpatuloy, ipapaalala ko lang sa inyo na meron tayong shoutout mamaya para sa mga bagong subscribers at mga nag-join sa community ni Kabanong. Kaya kung gusto nyong maisama sa shoutout ko sa susunod na video, mag-subscribe at mag-join na kayo. Dahil pag ginawa nyo yan, kayo ay suswertihin ng 1 taon. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sa bahay ni Lolo Impo, pinainom ng mga halamang gamot si Belen upang ito'y gumaling sa kanyang karamdaman. Nang mga panahong yun, sinalanta ng isang epidemya ang baryo ni Belen at isa siya sa dinapuan ng sakit na nagdulot sa kanya ng sobrang kahinaan. Ito, Iha. Inumin mo ang halamang gamot na ito na makatutulong sa iyong sakit na malaria. Meron itong quinine na mula sa halamang gamot na Cinchona succirubra. Sige na, inumin mo yan habang mainit pa. Maraming salamat po, Lolo. Si Lolo ang albularyo dito sa aming baryo, kaya sigurado ko na mapapagaling ka niya. Siya nga pala, Lolo, maraming salamat po sa pagligtas niyo sa amin kanina. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Pero alam mo, Matt, nararamdaman ko na si Rod ay nananatili pa rin buhay. Hindi ba ang sabi ko sa iyo na tanging tanso at kalamansi lang ang pwedeng pumaslang sa aswang na Uragon? Napakalakas nito. Isa itong kakaibang uri ng aswang. Napakarami niyang kakayahan. Bukod sa ito'y nakakalipad, napakatalas rin ang kanyang pandinig at pangamoy. Maaaring di pa alam ni Rod gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kaya rin niyang bumuga ng apoy sa kanyang bibig. At dahil sibat na kawayan lang ang ginamit ko sa kanya, natitiyak kong pansamantala lang itong nawalan ng malay. Ho? Naku, kung ganun pala, Lolo Impo, maaari niya kaming balikan dito. Delikado ang buhay namin ni Belen. Paano po ang gagawin namin, Lolo? Hindi ko rin pwedeng ibalik si Belen sa kanila dahil alam ni Rod ang bahay nila. Pag maganda na ang pakiramdam ni Belen, maaari muna kayong pumunta sa kapatid ko sa Capiz. Kilala siya doon bilang si Tata Porong. Isa rin siyang albularyo at napakarami niyang orasyon. Sa kanya ipinamana ng aming namayapang ama ang libretang pula. Naroroon ang iba't ibang uri ng orasyon para panlaban ng mga kakaibang nilalang, maligno, multo, mga elemento, mga mangkukulam at mambabarang, pati na mga lamang lupa at mga aswang. Karamihan ng anting-anting ng aming ama ay sa kanya na ipamana. Kaya nasisiguro kong mapapangalagaan kayo ni Tata Porong. Kaya nung bumuti na ang kalagayan ni Belen, agad silang gumayak papunta sa Capiz. At habang nasa biyahe sila, sa loob ng bus, tila lahat ng mata ay nakatitig kina Belen at Matt. Kinakabahan si Matt dahil alam niya na ang lugar ng Capiz ay kilala rin sa mga balitang pinamumugaran nito ng mga mangkukulam, mga mambabarang at aswang. Isang matandang babae ang kumausap sa kanila. Iho, mukhang nanghihina pa ang kasama mo. Dayo lang ba kayo dito? Ngayon ko pa lang kasi nakita ang inyong pagmumukha. Ha? Opo. Ngayon pa lang kami pupunta sa Capiz. Ganun ba? Pwes, mag-iingat kayo. Mainit sa mga mata ang tulad ninyong dayuhan. Sino ba kasi ang pupuntahan ninyo doon? Kay Tata Porong po, kamag-anak po namin siya. Pagkasabi ni Matt sa pangalan ni Tata Porong, ay agad na umiwas ng tingin at lumayo ang matandang babae na parabang natakot sila sa pangalan pa lang ni Tata Porong. Si Tata Porong ay nakilala bilang aswang buster sa kanilang lugar dahil lahat halos ng aswang at kakaibang nilalang ay kanyang tinalo o pinaslang. Nagpatuloy ang paglalakbay ng bus.
Halos liblib na ang lugar papunta kina Tata Porong. Halos mapuno na ang kalsadang binabaybay nila at wala ring ilaw sa kalsada. Bukod sa wala namang streetlights, halos wala rin silang bahay na dinaraanan. Maya-maya ay sumigaw na ang driver ng bus. Sinong bababa ng sakyan dyan? Dito na kayo bumaba. Baka may natutulog dyan, pakigising na lang. Bumaba si Matt at Belen sa baryo kung saan nila matatagpuan si Tata Porong. Halos maggagabi na noon. Nahihilo na sila sa gutom. Iilan lang ang kabahayan doon sa malapit sa istasyon ng bus. At nung tiningnan nila ang paligid, halos lahat ay pinagtitinginan sila. Parang kakaiba ang mga itsura ng mga ito. Mga tao naman sila, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mukha. Kung nagugutom na sila, Matt, parang mas gutom pa ang mga taong nakatingin sa kanila. Maaaring gutom sila sa laman ng isang dayuhan. Nag-aalangan na lumapit si Matt at nagtanong sa isang tindahan na may kumpol ng kalalakihan. Pwede ho bang magtanong? Saan ho ba dito nakatira si Tata Porong? Kamag-anak po namin siya. Parang nagulat ang lalaking kanyang napagtanungan at biglang nag-alisan ang mga tambay sa tindahan. Sumagot ang tindera kay Matt. Si Tata Porong po ay kasalukuyang may ginagamot sa malaking bahay ni Nanay Gloria. Kung didiretsuhin mo yung kalsadang yan, makikita mo sa kanto. Marami ngayong tao doon. Pinapanood nila yung panggagamot ni Tata Porong doon. At agad na binaybay ni Matt at Belen ang kalsadang itinuro ng tindera. Nakita nila sa tapat ng bahay ang nagkakagulong mga usyusero. Grabe talagang mga... Biglang maririnig ang malakas na tinig ni Tata Porong sa labas ng bahay. Kung sino ka man, umalis ka sa katawan ng kaawa-awang batang ito! Si Gloria ang sisihin niyo. Siya ang pinaghihigantihan ko. Mas masakit sa kanya kung itong anak niya ang papatayin ko. Imbis na siya ang saktan ko. Sabay labas ng napakaraming ipis sa bibig nito. Napaka-demonyo mo talaga. Idinamay mo pa ang walang muwang na batang ito! At inilabas ni Tata Porong ang kanyang mahiwagang itak na mula pa noon ay kinatatakutan na ng lahat ng masasamang elemento, mambabarang, mangkukulam at mga aswang. Itunutok ito ni Tata Porong sa puso't ng bata. Bumulong sa hangin si Tata Porong ng isang orasyon. Isang malakas na simoy ng hangin ang bumalot sa paligid. At biglang isang malakas na sigaw ang maririnig sa loob ng kubo ni Nanay Gloria. Biglang katahimikan. Maya-maya, Nay, nauuhaw ako. Anak ko! Anak! Salamat sa Diyos at ligtas ka na! Tata Porong, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa anak ko. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Maraming salamat po. Hindi mo ako kailangang bayaran, Nanay Gloria. Ingatan mo na lang at talagaan mong mabuti ang iyong anak. At sana, dahil sa pangyayaring ito, ay maging aral na sa iyo ito. Huwag ka nang maging malupit sa kapwa mo. Maging mabuti ka na sa mga trabahador mo. Kung maaari, humingi ka ng tawad at pasensya sa mga taong pinagmalupitan mo. Gawin mo yun, Nanay Gloria. Kung ayaw mong maulit pa ang sinapit ng iyong nag-iisang anak. Mabuti at inabutan ko pa siya. Kung hindi, baka nagtagumpay na ang mangbabarang na mapatay ang anak mo. Opo, Tata Porong. Gagawin ko yan, asahan ninyo. Gagawin ko ang lahat para huwag lang nilang saktan ang aking anak. Di ko makakaya kung mawawala pa siya. Mabuti naman kung ganon. Paano, Nanay Gloria? Tutuloy na po ako. at nung palabas na si Tata Porong ng pinto, ay sinalubong sila ni Matt at Belen. Tata Porong!
Ako po si Matt. At ito naman po si Belen. Pinapunta kami ni Lolo Impo. Matt? Belen? Iha, napakaganda mong dilag. Asawa ka ba nitong si Matt? Po? Hindi pa po. Hindi po. Si Matt lang po ang nagligtas sa akin sa kamay ng isang aswang. Kaibigan ito ni Matt. Ang pangalan niya ay Rod. Ganun ba? Pero nararamdaman ko ang inyong mga damdamin. Nararamdaman ko na may pagtingin kayo sa isa't isa. Napangiti ang dalawa sa sinabi ni Tata Porong sa kanila. Tata Porong, Lolo, pinapunta po ako ni Lolo Impo sa inyo. Apo niya po ako, kaya lolo ko na rin po kayo. Matt, Apo, ikaw yung taga-Dueñas, tama ba? Bata ka pa nung huli kitang makita. Si Ruben ang ama mo, yung pinasdang ng isang oragon. Ikaw yon, tama ba? Opo, ako nga po yun. Pero ngayon ko lang po nalaman sa inyo na isa rin po palang uragon ang pumaslang sa aking ama. Sige, Apo. Ipaliliwanag ko sa iyo sa daan habang pauwi tayo kung ano ang nangyari sa iyong ama. Ikinuwento ni Tata Porong kay Matt na isang uragon na taga-Capiz ang dumarayo sa Dueñas upang mangbiktima ng mga tao roon. At nang makarating na sila sa bahay ni Tata Porong, itinuloy niya ang kwento kung papaano niya nakilala ang uragon. Nakalaban ko na ang uragon na yun, si Berto. Siya ang tiyuhin ng kaibigan mo na si Rod. Mula nang nagkaharap kami ni Berto, nangako siyang hindi na siya manggugulo sa baryong ito. Kaya naman, binuhay ko pa siya noon. At yun ang labis kong pinagsisisihan magpahanggang ngayon. Dahil sa pagbuhay ko sa kanya, ang pamangking ko na iyong ama, ang ginantihan niya at kanya itong pinatay. Kaya nung nalaman ko yun, agad kong hinarap si Berto. Tinalo ko siya sa labanang yon. At bago siya nalagutan ng hininga, nagawa pa niyang pumunta sa Dueñas upang ipasa ang bato ng uragon sa pamangkin niyang si Rod. Humberto! Ano nangyayari sa inyo? Hindi! Hindi! Isa pala kayong aswang! Nasa pamilya na natin ang batong ito ng matagal na panahon. Mula pa sa ating ninuno ang batong ito at nagpasalin-salin na ito sa maraming henerasyon. Kailangan itong mapasa sa isang kamag-anak lamang at hindi pwedeng sa ibang tao. Kung hindi ko ito may papasa, habang buhay ako magdurusa sa sumpang ito ng ating pamilya. Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Parang awa mo na, Rod. Tanggapin mo na ang batong ito. Magbibigay ito sa iyo ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Makakaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Nakalaban po siya ni Lolo Impo, pero hindi po niya ito tuluyang napatay. Nag-aalala si Lolo Impo kaya dito na muna niya kami pinatuloy sa inyo dahil sa takot na muli kaming balikan ni Rod. Alam ni Lolo Impo na mas mapapangalagaan niyo kami dito. Nang gabing yaon, matapos kumain ni Tata Porong, Matt at Belen ng hapunan, sinabihan silang dalawa ni Tata Porong na huwag basta-basta maglalabas ng bahay paggabi na. Lahat ng gagawin nila ay tapusin na nilang gawin bago mag-alas 6 ng gabi. Paliligo, pagbabanyo, basta pagsapit ng alas 6, dapat nasa loob na sila ng bahay. Dahil sa dami ng aswang, maligno, inkanto at masasamang elemento ang nakalaban ni Tata Porong, marami rin ang nais na magiganti sa kanya. Kaya sinabihan ni Tata Porong sina Matt at Belen na magsaboy ng asin sa pintuan at mga bintana at maglagay na rin ng mga bawang dito. Kung siya lang kasi, hindi na niya kailangang gawin yon dahil sa mahiwagang itak na hawak niya at taglay niyang anting-anting at mga orasyon na panlaban niya sa lahat ng mga aswang at masasamang nilalang at elemento. Bagamat siya ay nasa 75 na, malakas pa rin ang pangangatawan ni Tata Porong. Ngunit hindi sing lakas ng kanyang kabataan.
Nakadagdag rin sa kanyang lakas ang medalyon na hugis triangulo na nakasuot sa kanyang leeg. At hindi rin mawawaglit na isuot ni Tata Porong sa kanyang baywang ang isang bote ng mahiwagang langis. Kumukulo ito, hudyat na may paparating o malapit na aswang o masamang elemento sa kanyang paligid. Lahat yun ay pinapakain niya ng orasyon na nakasulat sa libretang pula. Dinadasalan niya ito tuwing alas 3 ng hapon pag-araw ng Biyernes. Ang lahat ng ito, ang mga ipinamana ng mga ninuno ni Tata Porong sa kanya. Pero ang pinakamalakas na panlaban ni Tata Porong ay ang kanyang itak. Ilan na ang tinalo at napatay ng mahiwagang itak na ito. Tata Porong, bakit ho ba sinasabing napakalakas ng inyong itak? Ano ho ba ang meron sa itak na yan? Alam mo, Ma at Apo, itong itak na ito ay mula pa sa kanununuan natin. Bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, nagkaroon na ng mabubuting tribo ng mga babaylan at masasamang tribo ng mga aswang. Isa sa mga ninuno nating lalaking babaylan o kung tawagin ay asog ang nagpanday sa itak na ito. Kung mapapansin mo, mas mahaba ang itak na ito kumpara sa mga itak ngayon. Pinanday sa isang matibay na bakal na asero at ito ay may pinagsama-samang tanso, pilak. Nilagyan rin ito ng kamandag ng haring kobra, katas ng bawang, asin, katas ng buntot ng pagi at katas ng kalamansi. Ilan lang yon sa napakaraming inihalo sa itak na ito upang maging matinding panlaban sa lahat ng masasamang elemento at nilalang. At ito rin ay alaga sa dasal ng orasyon. Nagpasalin-salin na ito sa iba't ibang henerasyon. At ako na ngayon ang nangangalaga ng mahiwagang itak na ito. May papamana lang ito sa ating lahi at sa karapat-dapat na mangalaga ng itak. Kasama ang aking anting-anting at orasyon na nasa libretang pula. Maya-maya pa ay biglang may malakas na ingay na nanggagaling sa likod ng bahay ni Tata Porong, na parang nagmula ang ingay sa isang baboy. Napakalakas nito na parabang isang napakalaking baboy ang may gawa nito. Tiningnan ni Tata Porong ang botelya ng langis sa kanyang balakang. Kumukulo ito, hudyat na hindi lang simpleng baboy ang pinanggagalingan ng ingay sa labas, kundi sa isang aswang. Bat! Belen! Magtago kayo sa ilalim ng lamesa! Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi! Sabay labas ni Tata Porong sa likod bahay. Dagling tumalima sina Mat at Belen. Agad silang nagtago sa ilalim ng lamesa. Ngunit natatanaw nila ang lahat ng nangyayari mula roon sa bukas na pintuan sa likod ng bahay ni Tata Porong. Nakikita nila si Tata Porong na mahigpit na hawak-hawak ang kanyang bahiwagang itak. Lumabas ka dyan! Kung sino ka man! Harapin mo ako! Huwag kang magtago dyan sa likod ng punong yan! At unti-unting lumabas sa likod ng puno ang pagkalaki-laking halimaw na baboy ramo. Nabalot na balot ng nangingitim na nakatindig na mga balahibo. Namumula ang mga mata nito na nanlilisik na nakatitig kay Tata Porong. Sumigaw ng napakalakas ang halimaw at sapat na ang liwanag ng buwan upang makita ang matatalas na pangil nito. Nakita rin ito ni Belen habang nakatago sila sa ilalim ng lamesa. Kitang-kita nila ang pangyayari sa nakabukas na pintuan mula roon. Sa sobrang takot ay di napigilang mapasigaw ni Belen. At dahil doon, nakita sila ng halimaw ng mapalingon nito sa pinto ang nakabukas sa likod ng bahay ni Tata Porong. Nakita niya ang dalawang nakatago sa ilalim ng lamesa. Ang walang kalaban-laban na sina Mat at Belen. Mabilis na sinugod ng halimaw ang dalawa. Agad na tumayo si Mat at inihagis ang lamesa papunta sa pintuan. Bumagsak ito at humarang sa pintuan. Napahinto ang aswang dahil dito. Naamoy rin niya ang nakakalat na bawang at asin sa may pintuan. Yung pagpigil panandalian ng aswang na yon
ang nakuhang tiyempo ni Tata Porong upang ihagis ang kanyang itak sa likod ng aswang. Diretsong tumarak ang itak sa puso ng halimaw. Bagsak ang dambuhalang halimaw sa lupa. Matt, Belen, ayos lang kayo? Ayos lang ako, Lolo. Belen, ikaw kumusta ka? Natatakot ako, Matt. Papaano kung buhay pa nga si Rod? Papaano kung matunton niya tayo dito? Alam mong napakalakas niyang halimaw. Baka mapatay niya tayo. Huwag kang matakot, Belen. Hanggang nandito kami ni Tata Porong, hindi ka namin pababayaan. Salamat, Matt. Ilang beses niyo nang iniligtas ang buhay ko. Maraming salamat talaga. Sobra akong nagpapasalamat. Salamat. At niyakap ng mahigpit ni Belen si Matt. Ramdam niya na ligtas ang kanyang buhay sa piling ni Matt at ni Tata Porong. Matt, maistorbo ko lang sandali ang inyong pagyayakapan. Sa palagay ko napapanahon na upang unti-unti ko nang ipasa ang aking kaalaman at anting-anting sa taong katulad mo. Po? Ako po? Oo, Apo. Bukod sa ikaw ay kabilang sa lahi natin ng mga babaylan, nakita ko ang tapang mo na labanan ng halimaw na ito, bagamat alam mong wala kang kalaban-laban sa kanya. Nakikita ko sa puso mo ang tapang, ngunit daroon din ang kagandahan ng iyong puso na tumulong sa iyong kapwa. Nakikita ko na sa hinaharap, sa tamang paggabay at pag-iensayo, ay magiging isa kang magaling na babaylan ng tribong ito na siyang magpapatuloy sa ating adhikain na tumulong at proteksyonan ang ating mga kababayan. At nakikita ko rin sa hinaharap na darating din ang aking katapusan. Lolo naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tinatakot mo naman ako eh. Ba't, Apo? Basta makinig ka. Unti-unti kitang tuturuan ng orasyon. Ibabahagi ko sa iyo kung paano at saan mo gagamitin ang mga orasyong ito. At tuturuan kita ng paggamit ng itak para sa pakikipaglaban. Basta humanda ka, Apo. Nakikita ko ang mas matinding pakikipaglaban natin sa hinaharap. Sige na, magpahinga na kayo. Ililibing ko lang muna ang aswang na napatay natin sa kakahuyan. Magsara kayong mabuti ng mga pinto at mga bintana. At dinala na nga ni Tata Porong sa kakahuyan ang labi ng aswang upang ilibing ito dito. At nang gabi rin yun, sa dalampasigan ng sapian, ang bahagi ng kapis na nakaharap sa hilagang bahagi ng karagatan, may makikitang isang lalaki na nakahandusay sa buhanginan. Tay! Tay! Umarinig kayo! Dali! May taong nakahandusay dun sa buhanginan. Palagay ko ay buhay pa ito. Humahangis na dumating si Tatay Teban upang tingnan kung sino ang taong yun. Aba, dayuhan to dito ah. Buhay pa to. Humihinga pa siya. Pero may malaking sugat siya sa dibdib. Dali ka, dalhin natin siya sa kubo. Agad na binuhat ng mag-ama yung taong nakuha nila sa buhanginan. Di nila napansin sa di kalayuan. Naroroon ang kawayang sibat na may bahid rin ng dugo. Dugo ng isang urag-on. Ang urag-on na si Rod ay napadpad sa baybaying dagat ng sapian sa may kapis, kung saan naroroon rin sina Matt at Belen. Sa bahay nila Tatay Teban, nagkamalay na si Rod. Tinatapalan ng halamang gamot ni Tatay Teban ang sugat sa dibdib at likod ni Rod. Aray! Iho, ano bang pangalan mo? Saan ka ba nanggaling? At bakit ka nagkaroon ng malalaking sugat na to?
Ang naaalala ko lang, lumubog yung sinasakyan namin barko. Nagtalo na ng lahat ng mga pasahero nito. Nakitalo na rin ako. Di ko napansin na may tumusok na matulis na bagay sa likod ko na tumago sa aking dibdib. Parte ito ng barko. Nang lumakas ang alon, ay nahugot rin sa katawan ko. Bago ako nawala ng malay, ay nakakapit ako sa isang malaking tabla na kahoy na lumutang-lutang. Pagkatapos nun, di ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Ganun ba? Parang wala naman kaming nabalita ang lumubog na barko. Ay nako, napakahirap na nandito kami sa liblib na lugar ng aming baryo. Di na kami inaabot ng mga balitang yan. Abay, paswerte ka at nabuhay ka sa kabila ng tinamumong sugat. Pero sa tingin ko naman ay makakatulong yung halamang gamot na tinapal ko sa sugat mo. Mabuti pa kumain ka na muna. Teka. Sonya! Sonya! Nasaan na ba yung sabaw na pinainit ko sa'yo? Dalhin mo na nga dito, iha. Maya-maya pa ay pumasok na ng kwarto si Sonya. Dala-dala ang isang bangkok ng mainit na sabaw. Eto na po, Tay. Tinolang manok. Pasensya ka na at medyo kunti na lang yung natira sa ulam namin kanina. Manong... Rod na lang itawag mo sa akin. Pero wag mo naman akong tawagin Manong. Di pa naman ako ganun katanda eh. Ganun po ba, Manong? Rod pala. Baka gusto mo ng sausawan? Ipaghihiwa kita ng kalamansi at ilalagay ko sa patis. Huwag na. Hindi na, medyo nangangati ako pag nakakakain ako ng pagkain may kalamansi at patis. Kaya hindi na rin ako kumakain ng kalamansi. Ganun ba? Kakaibang sakit naman yan. Nangangati ka sa kalamansi. Oo nga ho eh. Sarap pa naman din sana ang sausawang patis at kalamansi. Oh, siya. Ubusin mo na yan at pagkatapos ay magpahinga ka na, ha? Lumabas na ng kwarto sina Tatay Teban at Sonya. Pero sumulya pa ng huling tingin si Sonya kay Rod at ginantihan naman ng ngiti ni Rod si Sonya. Pagkalabas ng dalawa, napaisip si Rod. Hinang-hina na siya. Hindi maaaring tinola lang ang kainin niya para bumalik ang kanyang dating lakas. Bilang uragon, kailangan niyang manggahasa ng babae at kumain ng lamang loob ng tao. Ngunit naisip niyang hindi niya gagalawin ang magamang ito. Ito ang makakatulong sa kanya na may matuluyan siya sa lugar na yon habang nagpapalakas siya upang muli niyang hanapin si Belen at si Matt. Kung nasaan ka man, Belen, hahanapin ko kayong dalawa ni Matt. Kung inagaw ka man sa akin ni Matt, babawiin kita sa kanya. At sisiguruhin ko sa pagkakataong ito, mapapasa akin ka na, Belen. At mapapatay ko na rin ang traitor kong kaibigan na si Matt. At dahang-dahang lumabas ng kubo si Rod. Pumunta siya sa dalampasigan at unti-unting nagbago ang kanyang anyo at muli na namang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng uragon. Kinabukasan, maaga pa lang, isang binatilyong kapitbahay ni Tatay Teban ang naghatid ng isang nakakatakot na balita. Tatay Teban! Tatay Teban! Nabalitaan niyo na ba? May natagpuan na namang isang babae sa palayan. Ginahasa to bago pinatay. Wakwak ang dibdib at halos subos ang lamang loob nito. At sa hindi kalayuan, isang lalaki rin ang nakitang wakwak ang dibdib at wala na rin naman loob to. Nako, narito na naman tayo.
Malamang aswang na naman yan. Nawala na yan dahil kay Tata Porong. Pero meron na namang naglakas ng loob na aswang. At dito na naman sa lugar natin naghasik ng lagim. Aswang? Totoo ba yung aswang na yan? At sino po yung tataporong na yan? Si Tata Porong ang tinagurian naming aswang buster dito sa Capiz. Lalo na dito sa baryo namin. Halos lahat ng mga aswang, maligno, masamang elemento, mga mambabarang, mangkukulam, o kahit na anong masamang nilalang na naghahasik ng lagim dito sa amin ay siya ang nakakalaban. Halos lahat ay natatalo ni Tata Porong. Mula nang dumating si Tata Porong ng mga dekada 60 dito sa amin, hanggang ngayon, dekada 70 ay nananatiling tahimik ang aming lugar. Napakalakas ng taglay niyang anting-anting at lalo na ang hawak niyang mahiwagang itak. Nagawa sa tanso at iba't ibang panlaban sa mga masasamang nilalang. Dagdag pa ang kanyang medalyon na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kaya halos lahat ng aswang dito sa amin ay nangawala. Hindi kasi ako naniniwala sa aswang eh. Pero kung totoo man yan, maswerte kayo. At may isang tataporong kayo dito na siyang lumalaban para sa inyo. Magaling namang gagamot rin si Tata Porong. Gusto mo, ipagamot natin ang sugat mo sa kanya? Hindi na ko. Maayos na itong sugat ko. Medyo malakas na ang pakiramdam ko. Ganun ba? Taga saan ka ba? Saan ka ba pupunta bago lumubog ang barkong sinasakyan mo? Wala na po akong pamilya. Ulila na akong lubos. Bumiyahe sana ako para maghanap ng swerte sa Maynila. Pero ganun nga po ang nangyari. Ganun ba? Kung gusto mo, dumito ka muna. Pupunta ako ngayon sa Talipapa. Magbabagsak ako ng mga tahong, talaba at iba pang isda sa mga suki ko doon. Kung gusto mo, sumama ka para makita mo ang lugar namin. Ay sige ho. Para matulungan ko rin kayo dyan sa mga kalakal ninyo. Oy, Sonia! Aalis muna kami ni Rod sandali. Pupunta kami sa Talipapa. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Opo, Itay. Magluluto na rin ako ng pananghalian. Para pagdating nyo, makakain na rin kayo. At umalis na papuntang Talipapa sina Rod at Tatay Teban. Naisip ni Rod na tumulong-tulong na rin muna siya sa pangkabuhayan ni Tatay Teban para naman may silbi siya sa matanda kung sakaling magtagal siyang tumira doon sa kanila. Samantala, sa bahay ni Tata Porong, makikitang sinisimulan na niyang turuan si Matt ng paunti-unti na mga orasyon mula sa libretang pula. Medyo nahihirapan si Matt na magkabisa dahil sa Latin ang mga orasyon. Una niyang kinabisa ang mga orasyon na panlaban sa mga aswang dahil nga bilang paghahanda sa muli nilang paghaharap ni Rod. Lumipas ang panahon, nagsimula na rin mag-ensayo si Matt. Tinuturuan si Matt ni Tata Porong ng tamang paghawak ng mahiwagang itak upang gamitin sa pakikipaglaban. Si Bilan naman ay pinagsisilbihan si Matt. Pagkatapos niyang mag-ensayo, binibigyan niya ito ng tuwalya at bagong t-shirt upang palitan ang pinagpawisan ng damit ni Matt. Nung gabing yaon, matapos maghapunan ni Tata Porong, Matt at Belen, maagang nagpahinga ang tatlo. Matt, maraming salamat talaga sa lahat ng ginawa mo sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Makailang beses mo na akong iniligtas sa mga aswang na yan. Una, kay Rod na isang uragon. At nung unang araw natin dito kay Tata Porong, ay niligtas niyo rin ako ni Tata Porong sa aswang na malababoy ramo. Wala yun, Belen. Sa totoo lang, tama ang sinabi ni Tata Porong sa atin nung una niya tayo makita.
May nararamdaman naman talaga ako sa iyo eh. At alam kong ganun ka rin naman sa akin. Mahal kita, Belen. Nung una pa lang kitang makita, ay may naramdaman na ako sa iyo. Kaya naman, ibinubuwis ko ang buhay ko para sa iyo. Ganon rin naman ako sa'yo, Matt. At ito ang sinasabi ko nga kay Rod noon, na kung magmamahal ako, gusto ko ay may mararamdaman akong kakaiba sa taong yun. At nung una kitang makita, nung magkamalay ako, ay noon ko lang naramdaman ito sa isang lalaki. Ito na nga yatang tinatawag na pagmamahal. Kaya Matt, tulad mo, mahal rin kita. Belen, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. At nagtama ang kanilang mga mata. Unti-unting lumapit si Matt kay Belen. Dahan-dahan, naglapat ang kanilang mga labi. At inihiga na ni Matt si Belen. Belen. Oh, Matt. Yun ang mga huli nilang nabigkas sa kanilang mga labi. At puro halinghing na lang at ungol. At langit-ngit ng kamang gawa sa kawayan ang tanging maririnig ng gabing yun. Lumipas ang ilang buwan, nagbunga ang pag-iibigan ni Matt at Belen. Kabuwanan na ni Belen, ngunit hindi naging madali ang kanyang pagdadalang tao. Marami rin ang mga aswang na sumubok na patayin at kunin ang batang nasa sinapupunan ni Belen. Ngunit naroroon si Tata Porong at Matt upang labanan ang mga ito. 9 na buwan rin ang lumipas kay Rod at napag-aralan na niya ang iba pang kapangyarihan ng isang uragon. Bukod sa siya'y nakakalipad dahil sa malaking pakpak ng paniki at pagkakaroon ng ibayong lakas ng pang-amoy at pandinig, natuklasan rin niyang kaya niyang bumuga ng apoy sa kanyang bibig at ang kakayahang kumilos ng napakabilis, simbilis ng pagkurap ng mga mata. Hanggang isang araw, sa talipapa, habang nagdidiskarga ng mga kalakal si Tatay Teban at Rod, sa di kalayuan ay naroroon rin si Tata Porong at si Matt. Kasama rin si Belen upang mamalengke. Habang papalapit ng papalapit sila Tata Porong kay Rod, naramdaman ni Rod ang panghihina. Bumagsak ang buhat-buhat niyang banyera ng isda. Oh, Rod. Anong nangyari sa'yo? Wala ko ito, Tatay Teban. Bigla lang ako nahilo. At nang tumingin si Rod sa paligid para tingnan kung saan o kung kanino nagmumula ang kanyang panghihina, doon niya nakita sa di kalayuan si Belen. Nasa kapis rin ang kanyang pinakamamahal na si Belen. Ngunit nabigla siya nang kanyang makita na may dinadala na ito sa kanyang sinapupunan. At lumapit rin sa kanya si Matt, ang kanyang kaibigan, na umahas kay Belen. Gusto niyang lapitan si Belen, ngunit nandun si Tata Porong sa tabi nila. Dahil sa mahiwagang itak na nakasukbit sa baywang ni Tata Porong na gawa sa tanso at may halong katas ng kalamansi, mga bagay na nakapanghihina sa kanya, lalo na kung siya ay nasa anyong tao. Mas mahina siya kumpara kung siya ay nasa anyong uragon. Tatay Teban, lalabas muna ako sa talipapa. Lalanghap muna ako ng sariwang hangin sa labas. Sige, iho. Ako munang bahala rito. Agad na humangos palabas ng talipapa si Rod. Nagsisikip na ang kanyang paghinga at nagsisikip na rin ang kanyang dibdib sa hinanakit sa kanyang nararamdaman sa kanyang nakita. Hayop ka, Matt. Talagang tuluyan mong inago sa akin si Belen. Hindi na talaga kita mapapatawad. Papatayin ko kayo. Pati na ang anak nyo na nasa sinapupunan ngayon ni Belen. Papatayin ko kayo lahat. Wala akong ititira sa inyong buhay. At kung sino man ang matandang kasama ninyo, kung siya man ang sinasabi nilang si Tata Porong, hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang uunahin kong papatayin. At nang gabing yun, naguhugas na ng platong pinagkainan ng hapunan si Belen. Pinaayos naman ni Tata Porong at Matt ang bagong bangkang gawa nila.
dahil sa sisimulan na ring mangisda ni Matt upang makatulong sa gastusin, lalo na pag lumabas na ang kanilang anak ni Belen. Masayang nag-uusap sina Tata Porong at Matt. Ang hindi nila alam, yun na ang huling gabi ng kanilang pag-uusap. Maya-maya ay umihip ang isang balakas na hangin. Hangin na pamilyar kay Matt. Dahil yung hangin na yun ang kanyang naramdaman nang una niyang makita ang uragon. Kumulo ang langis na nasa bote na nakasabit sa balakang ni Tata Porong at hindi nga siya nagkamali. Sa di kalayuan ay narinig nila Tata Porong ang isang malakas na pagaspas mula sa malalaking pakpak ng isang halimaw. At doon niya nakita ang paparating na uragon. Napasigaw si Matt kay Belen. Belen! Magtago ka! Huwag na huwag kang lalabas ng bahay! Nandito si Nod! Nandito ang uragon! Agad na nagtago si Belen sa ilalim ng kama. Isang malakas na hiyaw galing sa uragon ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Isang hiyaw ng puot at paghihiganti. Apo, umanda ka. Nararamdaman ko na lubos ng napakalakas ng uragon na ito. Maaaring nadiskubre na niya ang lahat ng kanyang kalakasan. Nagsimulang bumulong ng mga orasyon sa hangin si Tata Porong. Nagdulot ito ng isang nakabibiging tunog sa tenga ng uragon. Lalong naggalit ang uragon. Naalala ni Rod ang sinabi sa kanya ni Tatay Teban. Isa sa mga nagbibigay ng iba yung lakas kay Tata Porong ay ang suot-suot niyang medalyon sa kanyang leeg. Yun ang pinuntirya ng uragon na si Rod. Kung magagamit niya ang kanyang kakaibang bilis upang makalapit kay Tata Porong upang matanggal ang medalyon sa kanyang leeg, mas madali na niyang matatalo ang matanda. At simbilis ng pagkurak ng mga mata ay mabilis na nakalipad ang uragon kay Tata Porong upang masukbit ang medalyong nasa leeg nito. Napigtas ang kwintas at humagis ang medalyon sa layo kay Tata Porong. Dahil dito, biglang nanlumo si Tata Porong. Nawala ang kanyang dating lakas. At nang makita ito ng uragon, isang napakalakas na bigwas sa panga ni Tata Porong ang pinakawalan ng uragon. Tumagi sa kulungan ng mga manok si Tata Porong. Nabitingon rin niya ang kanyang hawak na mahiwagang itak. Bumagsak ito sa paanan ni Matt. Hindi pa nakontento ang uragon. Isang napakalaking apoy ang ibinuga ng kanyang bibig at sinunog si Tata Porong. Napasigaw sa sakit si Tata Porong. Agad na pinulot ni Matt ang mahiwagang itak at inihagis ito sa uragon. Wag! Itigil mo yan, Rod! At nadaplisan sa leeg ang uragon na si Matt dahil sa tanso at katas ng kalamansi na nasa mahiwagang itak. Nang hina kaagad ang uragon at dali-dali itong lumipad papalayo. Hindi ba tayo tapos, Matt? Babalik ako! Babalik ako upang kayong dalawa naman ni Belen ang papatayin ko! Babalik ako! Agad na kumuha ng kumot si Matt upang balutin si Tata Porong nito at para mapatay ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan. At nang mapatay na ang apoy, Tata Porong! Tata Porong! Magsalita kayo! Matt, Apo, Tata Porong, sa palagay ko, natagpuan ko na ang katapat ko. Hindi. Nakita ko nang darating ang mga sandaling ito. At alam kong hindi ako ang makakatalo ngayon sa uragon na yan. Kundi ikaw, Apo. Hindi po. Ikaw ang nakikita kong posibleng makatalo sa uragon. Ngunit, maaari ka rin niyang matalo. Kaya pakiusap. Pag-aralan mong mabuti ang lahat ng orasyon sa libretang pula. Opo. At mag-ensayo ka pa sa paggamit ng mahiwagang itak. Opo. Sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ninyo. Opo. At ang kaligtasan ng baryo nating ito laban sa masasamang nilalang. At higit sa lahat, laban sa uragon.
Hindi, Tata Porong. Hindi ka maaaring mamatay. Tayo ang lalaban sa Uragon. Hindi ko kaya ito nang wala ka. Tata Porong! Tata Porong! Tata Porong! Tata Porong! Hindi ka maaaring mamatay! Hindi! Tata Porong! Tata Porong! Humahangos na tumakbong papalapit si Belen kina Tata Porong at Matt. Kanyang napulot ang napigtas na medalyon ni Tata Porong. Tata Porong! Lolo! Narito ang medalyon ninyo. Lalakas kayong muli. Mabubuhay kayo. Huwag niyo po kaming iwan. Tata Porong! Rod! Sinusumpa ko sa hukay ng aking ama at sa labi ni Tata Porong. Dalawa sa mga mahal ko sa buhay ang pinatay ng lahi niyong mga Uragon. Isinusumpa ko! Ipag-iiganti ko sila! Patuloy kong pag-aaralan ng orasyon na ibinilin sa akin ni Tata Porong. At hahasain ko ang sarili ko sa paggamit ng mahiwagang itak. At hindi ako titigil hanggat hindi ko na itatarak sa puso mo ang itak na ito! At ipagpapatuloy ko rin ang pagtulong sa mga tao, Tata Porong. Lahat ng mga aswang at masasamang nilalang ay uubusin ko! Isinusumpa ko! Isinusumpa ko! Halos buong magdamag na umiyak sina Matt at Belen sa pagkamatay ni Tata Porong. Halos buong bayan ay nakiramay at nagluksa sa pagkamatay ng kanilang bayani. Marami ang nalungkot, ngunit marami rin ang nagalak. Natuwa ang mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. Naisip nila na magiging malaya na naman sila sa paghahasik ng lagim. Ngunit nagkakamali sila. Hindi nila alam na mas malakas pa ang pumalit kay Tata Porong. Halos gabi-gabi ay may napapaslang si Matt na mga aswang. Inaral rin niya ang makapanggamot at lumaban sa mga mangkukulam at mga mambabarang. Ngunit walang Uragon na bumalik sa lugar nila Matt. Maaring nagpapagaling muna ito sa tinamong malalim na sugat ng tama nito sa leeg nang hinagis ni Matt ang mahiwagang itak sa kanya. Dumating ang kabuwanan ni Belen. Si Nanay Gloria na dating natulungan ni Tata Porong ang tumulong kina Matt na madala sa isang kumadrona si Belen. Pansamantala ay doon muna kina Nanay Gloria nagpahinga si Belen, habang si Matt ay abala sa pagtulong sa kanyang mga kababaryo at paghahanap kay Rod. Samantala, sa bahay ni Tatay Teban, mag-aalas 10 na ng gabi. Tulog na si Belen at si Tatay Teban naman ay inaayos pa ang mga kalakal niya na dadalhin niya ng maaga sa talipapa kinabukasan. Sa kwarto ni Rod, nangangatog siya sa ginaw sa tindi ng taas ng lagnat nito. Kinukumbulsyon na siya. Napakalaki ng wakwak sa leeg ni Rod, sanhi ng hiwa ng mahiwagang itak na gawa sa tanso at katas ng kalamansi na tanging makakatalo sa Uragon. At mula noong huling pakikipaglaban niya kina Tata Porong at Matt, ay hindi pa siya muling nakakain ng laman ng tao o nakapanggahasa man lang ng isang babae. Kaya naging mabagal ang kanyang paggaling sa tinamong sugat. Hindi ko na kaya to. Nagtututa na si Tatay Teban sa tinamo kong sugat. Hindi na sila naniniwala na sa aksidente ko na naman nakuha to. Dahil ilang linggo na rin itong hindi kumagaling. Kahit ano pang halamang tao na itapal niya dito. Paano ba naman hindi ito gagaling? Hindi na ako nakakakain ng laman loob ng tao. At nakakapaghahasa man lang ng isang babae. Pues, total, nagtutuda ka naman sa akin. Bago mo pa ako isumbong kung kanino, ay uunahan na kita.
nasaan na ba ang matandang yon? Tatay Teban! Tatay Teban! Lumabas si Rod ng bahay upang hanapin si Tatay Teban. Sinubukan ni Rod na hanapin si Tatay Teban sa may dalampasigan, sa bangka nito. Ang hindi niya alam ay nagising si Belen dahil sa pagtawag ni Rod sa kanyang ama, at palihim niyang sinundan si Rod. Sa di kalayuan ay nakita niyang nag-uusap si Tatay Teban at si Rod. Nagtago si Belen sa likod ng puno upang hindi siya makita. Tulad ng pagdududa ng kanyang ama, siya rin ay nagdududa na rin sa pagkatao ni Rod. At sa kanyang pagkabigla, kitang-kita niya sa ilalim ng liwanag ng buwan ang pagpapalit ng anyo ni Rod. Kitang-kita ni Belen ang paglabas ng mga pangil ni Rod at mga mahabang kuko sa kanyang mga daliri. Isang asong nauulol ang ulo nito, ngunit katawan ng isang tikbalang, at natabunan ang kanyang mga balat ng nangingitim na balahibo. Lumabas ang pagkalaki-laking pakpak ng paniki sa kanyang likod. Hindi na nakatakbo si Tatay Teban dahil agad nitong sinakmal ng uragon na si Rod sa leeg. Wag! Rod! Awa ka sa akin! Huwag mo akong patayin! Wag! Parang walang narinig si Rod. Walang awang dinukot ng uragon na si Rod ang puso at atay ni Tatay Teban. At gutom na gutom nang inasab nito ang mga lamang loob ni Tatay Teban. Lahat ng ito ay nakita ni Sonia. Di siya makasigaw, di siya makaiyak. Impit lang ang tanging maririnig kay Sonia. At nang lumipad na palayo ang uragon, at nang masiguro ni Sonia na wala na ang uragon, ay doon lang siya nakasigaw at patakbong tinungo ang kanyang walang buhay na ama. Itay! 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 Bakit niya nagawa sa ito? Demonyo ka talaga, Ran! Pagkatapos ka namin tulungan, alagaan at ituring na para ka pamilya. Ito pa yung isusukli mo. Sa kabaitan ng ama ko. Minahal ka ni Itay. Minahal na rin kita. Minahal na rin kita. Ngunit lahat ng pagmamahal na yun, binaliwala mo. Papatayin kita, Ron! Papatayin kita! At naalala ni Sonia ang unang araw na nakita nila si Rod sa dalampasigan at dinala nila ito sa kanilang bahay. Eto na po, Tay. Tinolang manok. Pasensya ka na at medyo kunti na lang yung natira sa ulam namin kanina. Manong... Rod na lang itawag mo sa akin. Pero wag mo naman akong tawaging Manong. Di pa naman ako ganun katanda eh. Ganun po ba, Manong? Rod pala. Baka gusto mo ng sausawan? Ipaghihiwa kita ng kalamansi at ilalagay ko sa patis. Huwag na. Hindi na, medyo nangangati ako pag nakakakain ako ng pagkain may kalamansi at patis. Kaya hindi na rin ako kumakain ng kalamansi. Kalamansi. Ito ang pagkain hindi na binili at hinain sa hapagkainan nila Sonia mula nang tumira si Rod sa kanila. Naisip ni Sonia na maaaring ang kalamansi ay pwedeng makapatay sa aswang na uragon. Hindi na siya nagsayang ng oras pa. Walang masama kung susubukan niyang pakainin ng pagkaing may kalamansi si Rod. Kailangan niyang magmadaling umuwi. Kailangan niyang maunahang makauwi si Rod sa bahay. At nang makarating si Sonia sa bahay, ay agad niyang ininit ang paboritong ulam ni Rod na ginataang suso at nilagyan niya ito ng katas ng napakaraming kalamansi na nakuha niya sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Maya-maya pa ay narinig na niya ang pagaspas ng pakpak ng uragon na si Rod. Maaring nang biktima pa ito ng iba bago ito bumalik.
At mula sa likod ng bahay ay pumanhik si Rod ng walang suot na t-shirt at nakapantalon lang ito. Sonia, gising ka pa pala. Anong ginagawa mo? Ginutom ako eh. Kaya ininit ko yung paborito mong ulam. Para sana saluhan mo akong kumain ngayon. Kaso, pagtingin ko sa kwarto mo, wala ka naman dun. Ganon din si Itay. Wala kayo pareho. Saan ka ba nanggaling? Nag-aalangang sumagot si Rod. Ayaw pa rin sana niyang patayin si Sonia dahil medyo napamahal na rin sa kanya ang babae. Galing ako sa Dalampasigan. Tinutulungan ko si Tatay Teba sa mga kalakal niya para bukas. Tapos, naligo na rin ako sa likod bahay. Kaya wala akong suot na t-shirt. Pasensya na ha. Hindi ko naman alam na gising ka na eh. Ganun ba? Sige, mukhang gutom ka na. Mabuti pa kumain ka na muna ng paborito mong ginataang suso. Dahil sa nabalot ng gata at masarap na amoy ng suso, di na amoy ni Rod na may kalamansi pala ang ulam na inihain ni Sonia. Huli na nang malasahan niya ito. Ano to, Sonia? Anong nilagay mo dito sa pagkain ko? Kalamansi, Rod. Ang kinaayawan mo, kalamansi! Akala mo ba? Hindi ko nakita ang ginawa mong pagpatay sa itay ko! Sa kabila ng ginawa namin para sa'yo! Ito pa! Ito pa yung igaganti mo sa amin! Ha? Walang iya ka! Ngayon, Rod, mamamatay ka! Mamamatay ka! Ano, Rod? Nasaan ang lakas mo? Hindi ba halimaw ka? Bakit hindi mo ilabas yung pagiging halimaw mo? Kalamansi lang pala yung katapat mo eh. Nagtatatakbong palabas si Rod sa labas ng bahay. Hindi na siya makahinga. Unti-unti nang nasusunog ng kalamansi ang daanan ng kanyang hininga. Pero biglang natigilan si Rod. Tama, kailangan niyang mag-anyong uragon para sunugin ang kanyang lalamunan na may kalamansi sa pamamagitan ng pagbuga niya ng apoy. Hindi na nagsayang ng oras si Rod. Agad siyang nagpalit ng anyo bilang uragon at bumuga siya ng pagkalakas-lakas ng isang napakalaking apoy na naging dahilan ng pagliwanag ng kalangitan. At ang liwanag na rin na yun mismo ang naging daan upang makita ni Matt kung nasaan si Rod ng mga oras na yon. Bilin, mahal, pakiabot sa akin ang mahiwagang itak. Nakita ko na kung nasaan ngayon si Rod. Hindi ko na palalagpasin ito. Ngayong gabi, ngayon ko na tatapusin ang kasamaan ng uragon na yan. Mag-iingat ka, mahal. Ipaghiganti mo para sa akin si Tata Porong. Ipangako mo, uuwi ka sa akin ng buhay. Oo, mahal. Pangako. At pakaingatan mo rin ang ating anak. Mahigpit na yakap ang binigay ni Belen kay Matt. Isang yakap na nakadagdag sa lakas kay Matt. At bago umalis si Matt, ay tinawag siya ni Nanay Gloria. Matt, gamitin mo na yung kabayo dun sa karetela para maabutan mo ng halimaw na yon. Sige, Aling Gloria. Maraming salamat po. Kayo na ang bahala kay Belen. Babalik ako. Pangako! At dali-dali, nangabayo si Matt papunta sa kinaroroonan ni Rod. Hiya! 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 Samantala, bagamat nangihina pa si Rod at di pa lubusang natatanggal sa kanyang lalamunan ang katas ng kalamansi, binalikan niya si Sonia sa bahay upang patayin ito sa ginawa nito sa kanya. Sonia! Sonia! Nasaan ka? Akala mo mapapatay mo ako ng ganong-ganon na lang? Isa akong uragon at hindi mo ako basta mapapatay! At dumating si Matt upang pigilan ng uragon. Ho! Ho! Rod! Pabayaan mo na kung sino man ang hinahanap mo! Nandito na ako! Ako ang harapin mo! At bumulong sa hangin si Matt upang kausapin ang kalikasan. Maya-maya pa ay nagliwanag ang paligid
at isang malakas na kidlat ang nanggaling sa kalangitan at tumama sa uragon. Humagi sa kakahuyan ng uragon. Muli, umusan ng orasyon si Matt upang patamaan ng kidlat ng uragon. Ngunit bago niya nagawa yun, ay nakakilos na mabilis ang uragon at nasunggaban niya si Matt. At ang bubugahan ng apoy ng uragon si Matt, ay nakausal ng isang orasyon si Matt upang utusan ng sanga ng mga puno na kapitan ng mga braso at paa ng uragon. At takpan ang bibig nito upang di na makabuga ng apoy. Nabitiwan ng uragon si Matt. Nagpupumiglas ang uragon. Sa lakas nito ay nabali ang mga sanga na kumakapit dito. Yan lang ba ang kaya mo gawin, Matt? Hindi mo kayang pigilan sa ganyan lamang. Kung yan lang ang gagawin mo, mas mabuti magdasal ka na dahil isusunod na kita sa ama mo at sa mahal mong si Tata Porong! Nang mabanggit ni Rod ang pangalan ni Tata Porong, naalala ni Matt ang sinabi ni Tata Porong tungkol sa kung saan gawa ang mahiwagang itak. Pinanday sa isang matibay na bakal na asero. At ito ay may pinagsama-samang tanso, pilak, nilagyan rin ito ng kamandag ng haring kobra, katas ng bawang, asin, katas ng buntot ng pagi, at katas ng kalamansi. Ilan lang yun sa napakaraming inihalo sa itak na ito upang maging matinding panlaban sa lahat ng masasamang elemento at nilalang. At ito rin ay alaga sa dasal ng orasyon. Naalala rin ni Matt ang sinabi sa kanya ni Lolo Impo. Tanging ang baryang gawa sa tanso at katas na kalamansi ang makakatalo sa halimaw na uragon. Yun lang at wala ng iba. Ang itak na hawak-hawak ngayon ni Matt, ito ang tanging makakapatay sa halimaw na uragon. Dali-dali ay muli siyang bumulong sa hangin. Isang malakas na hangin ang namuo at pumalibot ito sa uragon. Naging isang malaking ipo-ipo ito at naiangat sa langit ang halimaw na uragon. Sa lakas ng ipo-ipo ay nagkabali-bali ang pakpak ng uragon. Isang malakas na hiyaw ang maririnig sa nahihilong uragon. At nang nasa itaas na ito, ay biglang tumigil ang ipo-ipo. Sa laki at bigat ng uragon, ay mabilis ring bumulusok pabagsak ang katawan ng uragon. Mahigpit na kinapitan ni Matt ang kanyang mahiwagang itak. At nang malapit ng lumagapak sa lupa ang uragon, ay agad na tumalon si Matt at itinarak niya sa puso ng uragon ng mahiwagang itak. At nang lumagapak ang katawan sa lupa ng uragon, ay unti-unting bumalik ito sa dati nitong anyo. Nailuwa nito ang bato ng uragon. Muling bumalik si Rod na matalik na kaibigan ni Matt. Matt, pasensya ka na. Nabalot ang aking puso at isipan ng selos at paghihiganti. Maaring mula nang naipasa sa akin ang paghihigang uragon, ay nasaklawan na. Ito ang aking pag-iisip. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Patawad, kaibigan, kung ano man ang nagawa ko, lalong-lalo na kay Tata Porong. Sana mapatawad mo ko. Mahal ko si Belen. Alam mo yan. Pero tingin ko, ikaw ang mas karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Pagkaingatan mo siya. At pati na rin ang inyong anak. Sana mapatawad mo ako, kaibigan. Ihingi mo na rin ako ng tawad kay Belen. At ganon rin kay Sonia. Pakisabi sa kanya ay patawarin niya ako sa nagawa ko kay Tatay Teban.
hindi ko kagustuhan gawin yan. Paalam, kaibigan. Patawad. At binawian na nga ng hininga si Rod. Lumabas si Sonia na nagtatago sa di kalayuan at ipinaliwanag ni Matt kay Sonia ang buong pangyayari at paghingi ng tawad ni Rod sa kanila, lalong-lalo na kay Sonia. Niyakap ng mahigpit ni Sonia ang wala ng buhay na si Rod. Nakakalungkot man, kahit papano ay nagbalik sa dating matinong katauhan si Rod at kahit sa huling sandali ng kanyang buhay ay nakahingi pa rin siya ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kumalat sa buong lugar ni Matt ang nagawa niyang pagpaslang sa isang napakalakas na uragon. Maraming mga aswang na natakot ng dumayo sa teritoryo ni Matt, ang sumunod na aswang buster ng kanilang lugar. Tinuruan rin niya si Belen ng ilang mga orasyon at binigyan rin niya ng ilang anting-anting upang kahit nawala si Matt, ay maipaglaban niya ang kanyang sarili laban sa masasamang nilalang. Isinama na rin ni Matt si Sonia at itinuring na nila itong isang kapatid. At mula nga noon ay napangalagaan na nina Matt at Belen ang kanilang baryo na isang liblib na lugar sa Capiz. Isang araw, sa kagubatan kung saan huling naglaban si Matt at ang uragon, may isang binatilyo ang nangangahoy sa lugar na yon. Aba, ano yun? Bakit may kumikintab doon? Aba, ganda naman ito. Isang bato. Isang bato na kumikintab. At ang batong yon ay walang iba kundi ang bato ng uragon. Sa lahat ng mga sumubaybay hanggang sa dulo ng palabas na ito, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, sana ay huwag nyong kalimutan na pindutin ang like button at mag-iwan naman sana kayo ng inyong komento. At bago tayo magtapos, ay mag-shoutout muna tayo. Pakinggan nyo kung mababanggit natin ang pangalan ninyo. Shoutout kina Daisy Bernal Sarin, Drevatus Ostriminus, Pacbet Horror Animation, Blind Street, Billy Swift, Ami Pestaño Agarado. At pinasasalamatan ko si Shasha Sudario bilang kasangga ni Cabanong Community Member for her second month membership. Nagpapasalamat rin ako sa mga nakakulab ko na mga malulupit na voice artist. Sila ay sina Bernie Malihana ng Bunganga ng Lagim as Tata Porong, Miss Shyla Hart ng Antingera bilang si Belen at si Nanay Gloria, Bong Caballero ng Kaba Horror Podcast bilang Tatay Teban at Binatilyo, Imogen bilang Sonia, Bobot Sale bilang Rod, ang mangingisdang aswang na uragon, at Noel Urbano bilang si Matt at si Cabanong. Story by Bobot Sale. Written by Noel Urbano. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagsasalaysay dito lang sa Akla ng Lagim ni Cabanong.